history of who we are, ako sa ikuan ko, kano sa pinagsugod. So, way back, the COVID pandemic, nabuo ang among cooperative. So, during those times na nagkagubot ang tanan, kay way makaon, nag-lockdown. So, moonto siya ang moment na nabuo ang cooperative namo. We see the need of the people, food security, so mo nga nabuo ang MSC Center for the Poor Cooperative, Agricultural Cooperative. So we have been operating for about 3 years already. And nagihabot yung mga nakita ng mga problema, namin nakita ng mga opportunities, mga na-improve ng mga strength, and nagihabot yung mga threats, mga medyo critical threats, but still, nagapadayon kahapon. So, muna siya. Wala kami nakadiscuss kahapon, so a brief sa mga strengths, weaknesses, opportunities, and threats. And ang among i-discuss today is the external strategies. So, kay naamon dyan kanya-kanya ng mga strengths sa atong pang-co-op, naamon kay kanya-kanya ang weakness na nakita nato atong mga nag-operate na for several years, and naamoy mga sa mga bago pang co-op na kailangan pa rin namin siya o kag-need siya. So, makita nato all throughout the operations. And opportunities, thank you to the government. Opportunities tamo ka LGUs, help sa mga outside agencies, financial institutions, and many more. Salamat kami sa panabang. And the threats. So yun. Ana si Ma'am gahapon, ang external strategies daw is ato ang i-mix si opportunity and si strength para matanggal ang weaknesses nato. So ang ang weaknesses na i-focus ng so far din sa among SWOT is more on operations na siya. Utang, collectibles, staff, na medyo may struggle sa mga tao, late comers, in charges, wala nilabot ng work, at some point, medyo ipalpag naman sila ang mga nabuhat. Inventory, kay recording is very important, especially we are working with products, sa panang production, sa kailangan din monitoring, inconsistent supply, kailangan yung outside things, climate, especially that we are agricultural, so yun natin rin ma-foresee yung consistent na supply. Then recording sa livelihood programs, kaya medyo dako ang scope ko din kayo mga pagsulat ng mga livelihood programs. So, nag-struggle sa recording sa kahit buwan. So, wala siya mga weaknesses na gusto na matanggal, tanggalan meron eh. So, among nakita ng opportunity nga among isulod para matanggal ni kay sa ito. Linkages and partnerships. Why? In general na mo si linkages and partnerships because daghan kayo natabang sa isang government in terms of grants, in terms of training, seminars, mga gahatag pa sila po, mga tanong seats, di ba? So, lagi sila help sa mukha. So, muna mo nakita ang opportunity. And then, plus na mo siya, additional na mo siya kung strength. So, mo strength? Admin and key officers. So, ay mga training ang mga officers, ang admin staffs. Pero, in terms of weaknesses, mubigil kita sa implementation. Kaya usahay, di natin policies, pero usahay, hindi mo apply kahit ulo. And at the same time, sa implementation yun, mag-struggle kita. Even in the Philippines, mga laws about transportation, at ay laws sa kalsada, pero utabog kita sa mga tagpanan. So, yung nga problema. So, na-training, yes, ay training ka para rin sila, pero wala na apply. So, wala siya. So, ayaw kami more on implementation of activities sa mga train, they know already, pero sa implementation ng problema. So, matanggal ang mga kanina mga weaknesses. Kanina mga people weaknesses, mga inventory, mga tao hindi siya hosting, and more on implementation and monitoring. So, mga ito sa amuang first, sa opportunities plus strength plus weaknesses. And then, ang sa ikaduha, kay duha di ba to? Threat plus strength minus weakness. So, matanggal daw with strength and weakness, gamit ang threat. So, tanggalon na mo ang threat. So, isa sa mga critical na mga threat is the red tagging because we are connected with, or ang MSC Center for the Poor Agricultural Cooperative is a working arm sa isa kang programa sa simbahan sa congregation. So because of it, is medyo hinit-nik ani ang mga kuan. But ang among location is abang sa kampo sa mga sundalo. So gina-monitor jud po ni. So this is one of the threats that we considered because Del Monte. para makapugumas ang
operation, Siyete. if ever di ako makapalit. Before makasulod sa Yes, cemetery dapit. sentro sa Del Monte. Operate. Una siya maabdan. Kala Kala ko po. And then, ang among threat is, naami certificates from the government agencies. We are registered sa PhilChips, registered po kami sa CDA, and ay mga certificates na na-receive na si Co-op namin. So, punto siya at some point, namin may certificates na follow namin sa kuhaan. So, dili tayo may matandong ani. Bisa nila hangin i-check dito. Makita nyo lang mga tanong-tanong. So, at some point, and naka-display ko ng mga certificates. So, medyo labanan na and magtanggal ni ang mga weakness. Kani akong gibutang, because this is the weaknesses ng operations mo kundi siya. Pwede na mo ma-classify na sa operations na magpurnada if ever. Operation kaya na ulit ay utang, operation kaya sa staff, inventory tanan. So operations na siya related. So pwede siya matanggal. So mga siya sa external strategies. And then, sa mga internal strategies is, kani, formula ni Ma, ay sa discuss, threat plus opportunities minus threat. So, among sa threat, unang sa threat na, ang threat na kung gusto tanggalan is transnational corporations, mga mining, mga madamage ang soil. Because, since connected kami sa church, or this is a program, one of the program of the church, we have people, so, we are na-letters si Pope regarding Laudato Si to care or encouraging people to care for our common home. So, binapadayon na sa kuan. Kasi nasa among advocacy as MSC Center for the Poor Agricultural, so organic fertilized. So, muna siya. Muna ang chemically, in terms of mining, chemicals goods, so pinadala pinag-utap, polluted soils. And many more transnational forms is, gamit sila mga net chemicals. And yeah, so medyo na siya sa among akay, organic paint. So highlight na ko ang organic among Del Monte sir. Threat na. Organic lemon. And we are converting our lands. Itong mga lands na may mga members na they allow their lands to be used, pwede ko. We are converting them into organic. Kaya isa na siya sa part sa mga advocacy. So yun. Then, ang ano is, stress ang gibutang rito, identify partners or ano yung mga partners na sa among engage of businesses. For example, may mga NGOs na sa among supply o mga produce. So, ano na sila? Ano nila sila? Medyo establish ng relationship with these people. Tapos, ang mga opportunities is, makakonect po niya sa mga other institutions. And because of that, mula po ang production at the same time, makatabang sa mga malabanan namin yung battery sa mga in terms of production, pwede makapantay nila. And in terms of fertilizers, mga usage, kani mga kwan, kung ginagamit natin. And even kanin sa government, is para sa explorer, is na ginagamit sa organic. So, ano siya, opportunities din siya for us. And kani mga gusto and then, the next one is weakness plus the opportunities minus the threat. Kani siya is, nilingit na mo siya malabanan, pero gusto niya. Dahil this is climate emergency. Mas higher ang risk ani kay. Pero diba, grabe na yun, nakila natin ang problema sa environment. Ano naman? So, term na so far is climate emergency. So, yun. We know ang weakness natin is inconsistent supply. And this really, ang dahilan din natin, one of the main reason natin kami, bagyo, is natin in December, diba, mapito natin ang cycle sa ito ang at the same time, itong yields. So, ano siya? Tapos, ang opportunities na is the environmental na. So, we have environmental na, kanina po siya pero ito sa once Philippines, encouraging us to use basta nagpapasin yung mga world. So, makatawag na siya agad. So, at some point, kami is mga Center for the Poor is we are trying to lessen or to be intelligent or advocates for the climate emergency na lessons. So, muna siya ang gusto na galaw yung mga pinutang sa mga threats. So, muna
projects, we receive so much grants sa government yun. So, yun ang pinaka-opportunity. This time that they were really helping us, establishing the commons, okay, in terms of consolidation, sa inclusive, so, grabe ang ilahang pagtabang sa ato na, especially pag-establish ang pag-organize, in terms of registration and many more. So, muna nakita ng opportunity. And then, to be specific, is, or an example for this is, trying to processing facility na ihatagay daw sa mga, sa isa ka satellite, si Pagco, okay, bumalik mo may, tapos ang satellite si Pagco sa Balag, Russia, and ihatagay daw kay food processing facility for soya, by-product si soya. So, ang process sa papers adding is the LGU daw, so they were endorsed, they're seeking to the national for approval na daw siya. So this is one of the opportunities that we see. Sa isa na siya somewhere in Balag, Russia. I don't know if people know saan siya. So Balag, Russia. So ang tabang ani, the beauty of this is we can give employment to the members in terms of production. So nakita ko mag-produce, nakita ko mag-process. So employment siya sa members. Then, isa sa mga beauties, gusto daw nila ma-known for soya producing municipality ang Katoma specific place. And then, we can give livelihood or business for the members. Kasi lang kung mismo ko, ay makikita ng products, pwede sila malagyan. So, it would be a livelihood or business for the municipality sa Bolivar siya nga ilang member po na kasi mag-grow or maka-benefit or maka-help sila sa business sa ilang members. And then, ang mga threat is ito. Talagang pinaka-threat. And serious siya kay we know how many of business a day, and from time to time, we know na nila-monitor yung payment or bakit sa akin ito. So, and we understand it at the same time because that is the job at the same time. And it's also for the same time. So, yun po. That is our role. Thank you so much. Don't receive na, you save our life. Huh? Thank you, Shena. MC. Okay, for, very, okay, use an adjective. It's a probably substantial report. You really have done it good. Your, siguro, probably I will change my word kahapon, mawala. Red, mawala. Ang ato is, I would like to borrow your word, that is malabanan. Meaning, we can minimize your, okay, we can like for that. So, hindi naman siya mawala, kailangan siya. For example, rintamin, ang iyang threat. Hindi mo, rintamin na sila. Kaya sila, when they are affiliated to sa church, they iba from country, yada, what if that sila, that they are friends with the other, the next people around. Am I right? Yes. So, hindi na ito siya mawala. Kaya mura na siya, ano yun, na branded na sila. But the thing is, they have done something sa ilang analysis. You try, if you are listening, ang analysis na is in depth, lalo ang analysis ni Shena. And Shena is really very good. Tanawa. So yun, pero you were able to laban the left trade because of those strengths, diba? And ang isa ko na like also to emphasize itong mga natural calamities namin, mga trends nato. Siguro ang ang atong malaman nato, we should be resilient. Wala na akong mention dapat, just remember now, Shen was trying to talk kaning atong natural calamities. Ang atong ilaban niya, and bitaw, we have to be prepared and be resilient. Para magkawayan, when we say resiliency, you can stand, you are ready. If you cannot mitigate, if you cannot have mitigation measures, kaya disaster man siya, you have to be
you have to prepare and be resilient. May makabangon gyapon ta. So, aron makabangon ka from those natural calamities, you have to prepare. No? Prepare mo. Kaya kabalo naman kita. Kunya, mawala ba na natong mga natural calamities? That's why I'm changing the word nga mawala. Labanan natin. No? By being resilient. So, kung ako nag-undergo mo, be resilient, be ready, kapag umat sa baha, bangon. For example, being resilient, kawayan. Ba kawayan, hangin-hanginon, muhanan mo ng kawayan na. Pagmuhan, muhanan na po. Bisa ang bamboo is an example of being resilient. Kita po, pag dahil mga calamity mabot sa ato, kung sa man, pag-uman sa baha, kung sa naman ta, araw dyan ang priya, araw hindi kita kakuha na rin, istun na dyan ka. No, but we should be resilient, meaning we should prepare, kaya musugot taong dili, bumisita magit sa ato ng mga baha. Di ba? Kaya mga balo na tanga, hindi tuwan-tuwan na naman December, may baha. So, kabalo na ta. So, we have to prepare. So, narinig yung mga things sa inyo cooperative, i-prepare na ninyo. Nagili siya wash out, hindi siya destroy, and everything. So, resiliency is the answer kung saan natin labanan to minimize damages na makabangon dahil ng atong buho after the natural calamities. Kung mga tanong, I do not know to kamo kaya nga sa agriculture, kabalungan mo sa amin yung pag-depensa kung natin yung mga tanong no. Kaya kung natin rice field, yung gibaha, o tayo pagtanong gibaha, pasahan kini sa tanan. Siguro it's a matter of timing siguro mo na isa na makabangon. Okay? So, again, let's give a very, very, very good job clap kay sa Ninawan NSC Center for we really like ito na rentagin talaga mo anywhere in the Philippines, basta ganyan rentag. But the thing is, mapaglabanan niyo because you're registered and etc. You're doing something good in the community. Yun lang ako. So, ma-minimize the term is labanan. Ma-friend na ninyo ng mga tao na atbang na may atbang na ba rin? Ipakita niyo and you're very good say good morning sir, whatever. Ganyan. Okay. So, 1, 2, 3. Para sa atong reporter, ready, go! 1, 2, 3. Very good, very good, very good, very good. Ako ginaganda ko, di ko ganahan. Again, very good, ready, go! Very good. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. That's good. Very good, thank you. Wala na yung report?